Bakit madaming takot tumigil sa pagbabarko? At syempre, isa na rin ako doon. Bago ang lahat, tapusin nyo ang video na to dahil kung isa kang seaman, OFW, panigurado makakarelate ka sa topic natin ngayon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Christian Piel, dating seaman, 8 years din ang experience natin sa pagbabarko. At ito tayo, dahan-dahan pinapasok ang mundo ng pagnenegosyo. May pinapatak mo nga pala tayo isang restaurant. At syempre, yung own brand natin, Nice Dream Philippines, is a soft serve mobile cart na isa sa mga tinatrabaho natin ngayon. So bago natin ito simulan, maikukwento muna ako sa inyo. Noong ako'y nagbabarko pa, siguro mga nasa kalagitnaan na ng buhay pagbabarko ko. 3 or 4 years na yata yun, kung hindi ako nagkakamali. One time, ano yun linggo. Siyempre, alam naman natin pag linggo, pahinga yun. Nagkayayaan ng tropa, may konting kasiyahan sa TV room, sa recreation room. At yung medyo may mga amats na, meron akong kasamang, sabi natin medyo may edad na siya, ang nag-open up sa akin. Siyempre, heart to heart talk to. Kung sa barko to, heart to heart talk to. Kailangan bawal istorbohin yung mga nag-uusap na ganito. Alam niyo yan. Pag may dalawang nagkatabi dyan at may nag-open up, hayaan nyo na sila. Minsan pa nga, tumatabi pa ibang tropa at nakikinig. So, tatuloy tayo sa aking kwento. Ayun, habang nagkukwento siya, medyo dinadahan-dahan niya. Ayaw niyang biglain yung gusto niyang sabihin sa akin. At syempre, dahil nakikinig lang tayo, kailangan natin respetuhin yung kwento niya. At nagkakaedad na siya, doon din niya na-realize na unti-unti na pala siyang napapalayo sa kanyang mga anak. Dahil lumaki yung anak niya na sa isang taon, 3 buwan lang niya makita, minsan 2 buwan lang niya nakakasama. Siyempre, alam niyo yan, kung seaman kayo o OFW kayo, grabe ang training natin yan sa Manila. Ang dami natin laging nire-renew. Hindi pwedeng wala kang nire-renew kada baba mo ng barko. At doon nagsimula ang lahat. Bigla akong nalinawan. Biglang sumagi sa isip ko at laging tumatatak talaga sa isip ko na balang araw pag nagkaanak ako at nagbabarko pa ako, ay na rin yung time na titigil ako. Ay na talaga yung pangako ko sa sarili ko. Pag nagkaanak ako, titigil na ako magbarko. Kasi ayaw kong maranasan yung naranasan ng kasama ko at naranasan ng kanyang anak na alam mo yun, wala yung mga magulang nila sa kanilang paglaki na gagabi sana sa kanila, lahat ng celebration, wala tayo. Although sabi natin, may video call na, ay yung sinasabi ng iba, pero ibang-iba pa rin talaga pag nandito tayo at kasama nila, physically at mentally. Sabi natin, financially, pero pag nandito na tayo, magagawa na talaga natin ng paraan. Hindi pwedeng hindi. At syempre, yung problema na yun, problema niya na yun, tumatak talaga sa akin. At yung naging solusyon ko nun, habang nasa barko ko, habang rest day namin, habang working yung rest hours namin, may ginagawa ko. May ginagawa ako sa kabina ko. Hindi ako nanonood ng movie. Tapos na kasi ako dyan 2 to 3 years, ganyan na lang ginagawa ko. Yung narinig ko yung kanyang kwento, sabi ko hindi pwedeng wala akong gagawin. After nun, talagang tinrabaho ko. Nag-aral ako, ang dami kong inaral, ang dami kong mga pinagdadala na libro. Hindi ko naman sinabi na pag sa isang libro, yung makakabisado natin, may ilan tayong impormasyon na tatatak sa atin dyan na dadalhin natin at babaon talaga sa puso't isipan natin. At ayan ang aking naging solusyon, mag-aral ng financial literacy. Sobrang laking tulong nito at nanonood ako ng mga kagaya nila Arvin Urubia. Ayan, sobrang laking impact sa akin yan. At ngayon, naging mentor ko na rin nga pala siya, si Arvin Urubia. Isa na siya sa naging mentor ko na dating pinapanood ko lang. Dahil sobrang laki ng impact niya sa mindset ko at sa bilang pagkatao ko bilang isang negosyante. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba maraming takot o ayaw tumigil sa pagbabarko?
Siyempre maraming factors niyan. Lalo na pag may malaki ka ng pamilya, nakasanayan na ng pamilya mo yung ganong lifestyle. May mga binabayaran tayong bahay at lupa, may binabayaran tayong amortization ng mga sasakyan natin, na bakit naman tayo bibili ng sobrang napakarami sasakyan? Lagi tayo nasa barko tapos sasakyan natin 3, 5, di ba? Lalo lang tayo tatagal sa pagbabarko dahil sa mga pinagbabayaran natin na kung ano-ano na alam naman natin na bad debt o sinasabi nilang liabilities, not unless kung gagamitin natin ito para sa negosyo. Pero malabo eh. Doon pa lang sa pagkuha mo ng 3 hanggang 5 sasakyan, doon pa lang alam mo nang may mali. Pero tuloy-tuloy ka pa rin. Kung hindi naman 3 o 5 ang sasakyan mo, panigurado, laging bago yung sasakyan mo, kada promotion mo. Alam mo yan at maraming makaka-relate dito. At syempre, isa pa sa factor, yung nagsisiman pa rin ako. Sabi ko, pag tumigil ako magbarko, ano yata yung trabaho ko sa Pilipinas? Nakakatakot nga naman talaga. Dahil yung trabaho natin sa pagbabarko, wala naman dito sa Pilipinas, di ba? Alam niyo yan. Kaya habang nagtatrabaho ko, iniisip ko lagi yan na ano yata yung magiging trabaho ko kung hindi ako seaman o kung tumigil ako ng pagiging seaman. Ang hirap. Sobrang hirap mag-isip dahil hindi siya relate dito sa lupa. Saan ka ba naman? Actually, nasa tanker vessel nga pala ako, no? Paano ka ba nakapagsundan dito sa Pilipinas? Diba? Paano ka makapagbenta ng mga langis? Wala rin naman. Sobrang hirap nun, di ba? Kaya sabi ko, ano nga ba talaga yung magiging kahinatnan ko pag tumigil ako? At ayun, ang pinakamagandang gagawin nyo. Pinapagana nyo yung isip nyo. Tinatanong nyo yung sarili nyo. At doon papasok yung mga idea. Minsan nga, mapapanaginipan mo pa yung idea na akala mo hindi mo kaya eh. At doon pumasok yung pagninegosyo. Since may mga libro akong dala, may mga pinapanood akong podcast, may pinapanood ng mga interviews ng mga successful business owners, at dahan-dahan na pala nababago yung mindset natin sa simpleng panonood na yun. Tigilan nyo na yung mga series na yan. Tapos na tayo dyan eh, di ba? Dito naman tayo, yung alam natin makapagpabago ng sarili natin. Yung makakapagpabago sa buhay ng nasa paligid natin. At ang pinakahuli na alam ko bakit takot na takot ang mga seaman tumigil sa pagbabarko. Alam niyo kung bakit? Wala silang ginagawa. Wala silang ginagawa para sa sarili nila. Wala silang ginagawa na makapagpabago at makapagbigay ng skill sa kanila. At doon, nagiging stagnant ang lahat. Na okay na ako dito, malaki naman sahod ko. Pero hindi nyo ba alam, yung sahod pala natin sa pagbabarko, akala natin sobrang laki. Bakit yung mga negosyante dito, mas mayaman pa pala sa atin? Hindi lang yun, kasama pa nila ang pamilya nila. Sa barko, sobrang bilis ng panahon. At alam ko, alam nyo yun. Isang click lang, matanda ka na. Alam ko yun. Dati, para kailan lang, nung 20, di ko maalala kung 23 ba ako sumakay ng barko nun. Biglang ilang click lang, parang kahapon lang, 32 na tayo, 31 na nung tumigil tayo magbarko. Di ba? Sobrang bilis. Paano pa kaya kung nagkaanak ka? Habang tumatagal, sabi mo isang kontrata ka na lang. Pang-5 huling kontrata mo na yan. 5 years old na yung anak mo. Pero nandyan ka pa din. Ayaw mo pa rin tumigil. Kasi nga wala kang ginagawa. Wala tayong ginagawa na makapagpabago at makapagbigay ng bagong skill sa atin bilang isang seaman o OFW. O nga pala no, disclaimer lang. Hindi ko sinabing magsitigil lahat kayo ng barko. Hindi ko sinabing magsinegosyo kayo lahat. Ang akin lang, kailangan may gagawin tayo. Paano tayo makaalis dyan sa buhay pagbabarko. Alam naman natin na hindi naman habang buhay yan. Darating yung time na susuko na yung katawan natin kahit gusto pa ng puso natin. Pero yung katawan natin, aminin nyo, yung medical na ang magsasabi niyan kung stop na o tama na. Kaya hanggat maaga pa at hindi pa huli ang lahat para may gawin tayo sa ating mga sarili. At doon na-realize ko kung gaano kahalaga
yung oras, yung panahon natin sa ating mga pamilya. Yung 5 seconds na moment na habang kausap ko yung kasama ko, hindi ko alam, pero yung 5 seconds na sandali na yun, parang sobrang tagal. Biglang nag-sink in sa akin lahat yung mga nangyari sa kanya. Alam mo yun yung mga sa investigation, pag may pinupuntahan silang scene, nagpa-flashback lahat. Parang ganun yung nangyari. Ewan ko bakit nakita ko yung nangyari sa kasama ko na sobrang sakit na yung anak niya ay inaantay siya sa graduation o sa kung ano man. Pero alam mo yun, walang magulang na dumating, walang tatay na dumating sa pinaka big day na inaantay niya. At sana kung naramdaman nyo rin yung naramdaman ko na ayaw niyo na, hindi na kayo masaya, please lang, ngayon pa lang gumawa na kayo ng paraan. Dahil habang tumatagal ka dyan, baka ayan pa ang magiging sanhi o baka makapagbigay pa ng aksidente sa'yo dahil wala ka na sa focus sa ginagawa mo, sa trabaho mo. Alam naman natin na sobrang hirap dyan sa barko. Once na nagkasakit ka dyan, tapos ka talaga. Tapos kagad yung kontrata mo. Kayang-kaya tayong palitan ng ating mga kumpanya na mas bata, na mas magaling pa sa atin. Dahil naniniwala ako na ang pagninegosyo, ang sagot at susi para makaalis tayo na mas maaga dyan sa bakal na rehas ng barko. At oo, hindi madali, lalo na kung baguhan tayo sa mundong papasukin natin. Pero ito na talaga yung magiging susi para mas mabaaga yung pag-uwi natin at pagretiro natin sa pagbabarko. At kung yan nga din ang nararamdaman nyo, may binuo nga pala akong community. Kung gusto nyo sumali, samahan ito ng mga seafarer at OFW. Ang pangalan ng community natin is Seafarer to Entrepreneurs Community. Dito tayo magtutulungan. May mga kasama nga rin pala tayo mga negosyante dito. Totoong negosyante na alam kong makakatulong sa atin sa grupo na binubuo natin. At huwag kayong mag-alala dyan sa loob ay magtutulong-tulungan tayo. Hatakan tayo pataas. Ibibigay ko yung mga idea, yung mga diskarte o step na ginawa ko kung paano ako nakapag-transition from being seafarer to entrepreneurship. At kung natapos mo nga pala ang video na to, panigurado ko at alam ko may kaunting katiting dyan na may dugo kang entrepreneur. Alam ko gustong-gusto mo na rin makawala dyan pero hindi mo alam kung paano. At dito sa community natin tayo magtutulong-tulungan. Maraming salamat nga pala sa oras mo. Alam ko sobrang busy mo at kailangan yung oras na yun pinagpapahinga mo na. Pero umabot ka pa sa video na to. Hayaan nyo, gagalingan natin, ibibigay natin yung best natin sa community na ginagawa natin para makapagbigay naman tayo ng makapag-motivate sa mga kasamahan natin na kabaro natin at kababayan na gusto na rin tumigil sa pagbabarko. So hanggang dito na lang muna tayo. Pasensya na nga pala sa natin dahil hindi ko nadala yung mic ko, bigla ang vlog lang to. So ngayon, maraming salamat. Ingat kayo dyan mga kabaro, yung mga kapwa ko OFW dyan, ingat kayo dyan. Darating yung araw na dahan-dahan tayo makapag-transition. Hindi man ngayon, hindi man bukas. Pero alam ko darating yung araw na makakasama din natin yung mga pamilya natin at makabawi sa mga pagkukulang natin at oras na nawala at nasayang natin sa pangingibang bansa natin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Paalam!